idea ka rin ba sa ano na to, sa story to? Yes, kasi naka-call ko siya, pinapakita niya sa Ay, naku, ayan. Nabukayo. Sige. Sino muna pala? Kasi mamaya, sino yung pinag-uusapan natin? Sabi niya, low-key sila eh. Sige. So, pangalanan na natin. Papangalanan ba natin? Sino ang nagpapasaya Gusto kay mo Mayla ulit? Pablo ngayon? Si si Rory Coffer. Parang mali. Parang mali. Podcast Sabihin yung mo mga lang. bulungan to eh. Oo, bulong-bulong lang. Well, sa amin nila, di ba? Sabi Sa amin niya. nila naman, low-key lang kaming dalawa. Mm. Kasi matagal yung dating namin nila. Mm. Parang 1 year, ganun. Tapos, pero syempre, kailangan talaga getting to know din talaga yung sa amin nila. Kasi nga, coach si Ral, tapos player lang ako. ganyan. Well, mahirap nung lumabas yung picture namin ni Rad kasi ang daming mga bashing kasi. Well, hindi naman madaming bashing, pero may mga tao din na okay, pero yung iba parang mali daw sa paningin nila. Parang mali. Anong meron? Parang wala na, nasa pro na tayo, di ba? So, alam na namin kung ano yung mga kailangan gawin, ano yung mga mali, yung parang ganun. Pero, syempre, hindi na yung maiwasan ni Rad na may mga ganong comments din talaga. Lalo sa part niya, no, na yung trabaho niya. Kasi grabe yung sa kanya yung paninira sa kanya. Ngayon na, kasi nag-semis nga, di ba? Tas talo sila. So, parang lagi namin sinasabi kay Rad na parang wag na muna mag-social media. Kasi hindi mo naman hawak yung yung utak ng mga tao talaga. So, kami, kung ano talaga yung mas makakabuti sa amin, yun yung ginagawa namin. Kasi ako naman, nakasupport lang naman ako sa kanya. Pag natalo siya, parang ako yung sinisisi. Ako yung naglalaro. Baka kailangan daw maglaro ka sa kanila. Parang ganun. So, hanggang sa yung support ko sa kanya lagi na, hindi, kaya mo yan. Kilala ko siya kung paano siya mag-coach. Diba, naging coach sa Petrogas, diba? And kilala ko siya kung paano niya i-handle yung team niya, paano niya gagawin kung ano yung mga next move niya sa next game. Nag-click naman yung namin ni Ral. Player ako, coach siya. Siya din naman, tinuturuan din niya ako kung ano dapat gawin. Wow. Kaya pala nung laro natin, parang palong-palos. Yung palo, parang kasinipis nung Uy, biglaan lang yun. Opposite ako. Pero ginulat mo kami, pwede ba? Pero alam mo, ginulat mo din ang sambayan ng Pilipino dahil sa relationship. Kaya nga Pero happy kami sa naging pagbubunga ng relasyon. Alam mo, nakakatuwa na nalalaman natin to kasi ang view lang natin of Coach Rad ay very nonchalant, diba? Parang nakikita mo siya sa game, seryoso, hindi nagsasmile. So, eto, ibang perspective pagdating sa sweet side niya. Paano kayo nag-start mag-date? 1 taon kaming nagtago. Di ba? May tinatago, di ba? Sa condo lang kami, tas kumakain lang kami. Tapos, pag may game ako, inaantay niya lang ako sa condo. Takot kasi kaming lumabas kasi, syempre, hindi pa kami, officially na kami. Dating pa lang. Takot ako na makita kami ni Rad na magkasama kami, mamaya i-bash kami ng mga tao. Yun yung namin, yun yung mindset namin. Si Rad kasi coach yan eh. Hindi mo maiwasan na mag-iisip siya na mamaya maano yung trabaho niya, mamaya isisihin siya ng mga tao na wala siya sa focus. Hindi nangyari na nga, di ba? Yung sa semis din. Pero, di ba nga sabi ko nga sa inyo, parang hindi natin maiwasan yung mga tao na yun yung iisipin nila. Ako, ginagawa ko yung trabaho ko sa NextLed. Hindi ko pinapakita sa mga tao na si Ral sa akin yung distraction siya sa akin. Hindi ko pinapakita yun. Kumbaga, trabaho. Si Ral din naman, ganun din siya. Tanungin natin si Yes, Jolina. nakikurious ako. Nung nagsa-start ba sila ni Coach Rad, ay na-share niya ba to sa'yo? Hindi. Super private nung relationship nila na parang secret nga nun di ba? So, nagulat ka din ba na nung bago lumabas yung issue, may alam na ako ng konti. Pero syempre, parang respect na din kay Ate Ma. Hindi na rin namin siya ate, ganito, ganyan. Totoo ba yun? Ganyan. So, inantay na lang din namin na parang siya yung magsabi. Siya rin naman talaga yung nagsabi. Pinakita pa niya sa akin sa video ko. So, paano naging reaction mo?
Hindi, natuwa ako kasi parehas silang nonchalant ka ba, te? Saks lang. Kasi nonchalant si Coach Rad. Oo. Sobra. Sabi ko, paano yun? Di ba nag-helmet si Coach Rad? Bakit si Ate Mai? Parang, dapat yung naka-helmet na Hindi, pero bagay kasi sila. Parang, nung pinakita sa akin ni Ate Mai, sige na, huwag ka na mag-explain. kinilig ako ng sight. Opposite ba kayo or same kayo ng personality? Hindi kami same eh. Parang ako kasi mahingi kasi ako. Si Ral tahimik. Pero si Ral sobrang talino. Minsan mahiya na lang ako sa kanya pag may mga mali akong sinasabi. Siya yung nagko-correct. Parang pag kinakorek niya ako, hindi ako mahiya eh. Parang kinikilig pa nga ako kasi tinuturuan niya ako kung ano may mga mali ko. Ganun siya. Nakasama nyo na sila together? Hindi pa, pero dapat after game. Pero naririnig ko nga rin from, di ba sila Louie, sila Tubu, sa Adamson. Nag-coach din si Coach Rald, di ba? Sa Adamson. Stats. Sabi rin nila matalino daw talaga si Coach Rald. Tapos parang, every time nga na makakalaban nila si Coach Rald. Kilala sila maglaro ni Coach Rald, ganyan. Tapos parang si Coach Rald daw, minsan pag nasa labas, kunwari kalaban namin PLDT, ganyan. Sasabi daw ni Coach Rald, dito palo niyan, ganyan. Very sobrang, technical. sobrang kilala na niya yung sabi nga nila, matalino daw talaga. Alam ko, curious ako, alam mo kung ano yung nasa iPad niya eh. Stats ata yun. Oo, ata. Kung saan. Kung paano niya nagagamit yun ng... Oo. Kasi syempre, parang alam as ko a head kung saan coach, yung ang palo hirap. daw. Parang hindi na nilalagay. Ang hirap kaya kung head coach ka, tapos ikaw pa yung... Di ba usually, merong... Ilalagay mo kung ibang saan yung tao pumapalo, for ganyan. stats. So, Parang normal na sa kanya yun. Di ba tagal na niyang ganun? Stats sa Petrogas pa yan. Ayaw niya talaga ibigay sa iba. Hindi, gusto niya siya lang yung naghahawak. speaking of retirement, hindi ka ba natatakot na mag-retire? Siguro mga 50-50 pa. Pero syempre yung yung volleyball talaga yung kinalakihan Life talaga na. natin eh. So hindi mawawala yun. Pero ako kasi pinag-isipan ko mabuti yan eh. Hanggang ngayon gusto ko na magpahinga. I mean, pagod na ako. Hindi ko na kaya yung mahabang yung training. Tapos yung emotion ng mga player emotion natin. Kaya sabi ko kay Ral, parang hindi ko na kaya maglaro. Gusto ko na mag-retire. Gusto ko na magpahinga. I mean, pagod na ako mag-volleyball, ganyan. Hindi ko inaano na mag-retire ako dahil pagod ako. Gusto ko naman yung ibang naman. Iba naman yung gagawin ko. Kasi sabi mo, sa 13 years ko naglalaro, parang simula elementary pala, di ba? Hanggang ngayon, 33, parang tagal na din. Parang gusto ko rin naman ng ibang gagawin din talaga. Kaya nga sinabi ko sa mga pamangkin ko, pag graduate nyo, tapos na. Ikaw naman. Ako naman, papahinga naman ako. Oo. Sabi pala, ang Oo. good, diba? Breadwinner. Yes. Oo, the breadwinner. Lahat tayo breadwinner. Oo. Diba? Totoo naman. Pero pag naibigay natin yung gusto ng family natin, masaya tayo eh. Kasi naibigay natin nabuo na yan natin. Grabe! Nabitin na naman tayo sa kwento ngayon! Kung gusto mo pa ng dagdag kwento, huwag mag-alala! Pag may time, kita tayo ulit sa susunod na episode! Grab a spot! Relax lang! At makitambay sa kwentuhan namin! Walang pressure! Chill lang! Follow us on YouTube, Spotify at Apple Podcasts para mapakinggan ang buong episodes ng Ang Podcast ng Mga May Time.